Hi guys, kumusta po kayong lahat? Harry here. So ngayon po ay Saturday. So ngayon po ay day off ko. Kaya chill lang dito sa bahay. Pero mamaya-maya pupunta kami na misis sa church. Maglilinis si na misis. Tsaka attend din kami ng soul winning today. So by the way, ako nga po pala si Harry ng Pinoy Nomads. Kung bago ka po dito, ako ay isang Filipino nurse na simpleng namumuhay dito sa California kasama yung pamilya ko. Dito po kami sa Northern Cali. So by the way, kakatapos ko lang mag-devotion. So dito ako sa labas lang kasi medyo maganda yung panahon ngayon. No? Hopefully di umulan. Maganda yung sikat ng araw. Ngayon mga alas 7 na umaga dito guys. By the way guys, last December umuwi si na misis sa Pilipinas emergency. So yung kapatid niya namatay, ang Kuya Isot. So kasama niya yung anak ko. So pag uwi nila, mayroon silang dalang kaping barakong Batangas. So ito yung pinakamasarap na kape talaga na natikman ko guys. Pagka kaping barako, ibang-iba kaysa sa mga kape dito sa US. Siyempre yung mga kape dito galing din sa ibang bansa like Costa Rica, ganyan, yung mga other tropical countries. So pero yung kaping barakong Batangas talaga kung hindi nyo pa natitikman, iba yung aroma niya, ang hagod niya pag iniinom mo. Talagang ang sarap. Okay guys, in today's video ay gusto ko pong sagutin yung tanong ng isang viewer natin kung bakit daw hanggang ngayon hindi pa kami bumibili ng bahay. So hanggang ngayon po kasi guys, nagre-renta pa po kami dito. So kung tutusin guys, stable na rin naman yung trabaho dito. Nag-work nga po ako as a nurse dito sa California. Tapos permanent na at saka regular yung trabaho. Tapos yung renta namin dito guys ay nagkakahalaga ng $2,400. No? Ito pong bahay na nirentahan namin ay single detached house. Mayroon po siyang 3 bedrooms, 2 baths, tapos mayroon po siyang 2-car garage. By the way guys, kaya Pinoy Nomads yung pangalan ng channel namin kasi we moved a lot. Siguro sa buong buhay namin mag-asawa, kami na misis ko ay nag-celebrate ng 24th anniversary noong January 19. Hindi na namin mabilang guys kung ilang beses kami nag-move sa Pilipinas pa lang. Nung bago pa lang kami nag-start. Mga bata pa kami noon. Hanggang dumating kami dito sa US. Kahit sa Canada, nakailang beses din kaming naglipat. Yun guys, kaya nomads kasi very nomadic yung lifestyle namin. And then, yun, pagpunta namin ng California, nag-van life muna kami and then nag-apartment. Nung lumipat din po kami dito sa US, pumunta kami ng Texas, we started na nag-van life din kami, tapos kung saan-saan din kami napadpad doon. No? Pagdating dito sa California, nag-start na kami mag-settle down. From apartment, lumipat na kami dito sa bahay na to, na single detached house. Pero yun, still renting. By the way, ito nga pala yung aso namin, si Kulin. Ito yung bunso namin. May dalaw pala akong anak. Yung panganay ay nag-asawa na last year. May apartment na silang sarili nung asawa niya. So wala pa silang baby. We're so excited na magka-baby sila kasi gusto namin magkapo. Pero yeah, it's really up to them kung kailan sila magbe-baby. Parang 3 to 4 years pa daw. Parang gusto pa nilang enjoy yung isa't isa. Yung anak kong bunso, nag-aaral siya ngayon sa college. Nag-work din siya full-time at the same time dun sa hospital na pinagtatrabahonan ko. Yung si Kulin, yan yung pinaka-bunso namin. No? Since malalaki na yung mga anak namin, pag nagta-travel kami dito, yan yung kasama namin. Maganda rin may aso guys kasi dog is a man's best friend talaga. Sobrang affectionate nila. Masyadong mapagmahal guys. Napakasarap magkaroon ng aso talaga. Maybe I pretended. Oh, I wish it never ended. I held on with all my might, still waiting on the last goodbye. So, sa kultura nating mga Pilipino, and kahit hindi mga Pilipino guys, yung bahay katulad nito, or mas malaki pa dito, ay simbolo ng success. So, yun yung ina-equate lagi natin. Pag wala kang bahay, parang kulang yung success mo or hindi ka pa talaga totally successful. So, so equivalent ng success is bahay. Mga ganyan, no? Kaya sa Pilipinas, pag malaking bahay, mas successful. Pag maliit yung bahay, less successful ka. Parang ganun, no? It's a symbol. Pero guys, bilang Filipino immigrant dito sa US, lalo na dito sa California, iba yung reality dito. Dito sa California guys, especially sa high cost areas like San Francisco, the Bay Areas, ganyan, sa LA, Los Angeles, ganyan, and other high cost areas, sobrang mahal ng mga bahay. So mga 700,000, 800 to millions of dollars, no, na mga bahay.
Sa ngayon guys, kahit dito sa lugar namin, which is may pagka-rural area pa rin to, no? Small town na tinatawag, mahal na rin yung bahay. So for example, tong bahay na tinitirahan namin, ang halaga nito, tinignan ko sa Zillow, ay mga nasa 500 to 550,000. So 3 bedrooms, 2 baths. So malamang nagmo-mortgage sila depende sa credit score nila at saka sa credit history ng ng may-ari nito at sa down payment. So malamang ang average nito ay mga $4,000 to $5,000 yung mortgage kasama yung insurance, taxes, mga ganyan. So pag bumili ka ng bahay dito guys, syempre magda-down payment ka. So kung 20% yung down payment mo sa 500,000 na bahay, tapos matagal mong marirecover yun, samantalang yung $100,000, for example, ilagay mo sa kahit S&P 500 na lang, ang laki ng tutubuin nun, no? So in 5 to 10 years. So yun lang din yung thought process ko. Iba-iba naman po tayo ng pagkakaintindi dyan, no? So malaki yung investment talaga pagka bumili ka ng bahay, lalong-lalo na dito sa California. Pag nanonood kayo guys ng mga financial gurus like Dave Ramsey, well recommended niya na mag-down payment kayo ng 20% at least, no? Kasi pagka mayroon kayong 20% down payment, wala kayong PMI, no? Yung mortgage insurance. Pag wala kayong mortgage insurance, malaking mababawas doon sa monthly payment nyo. Ngayon, kung wala pang 20% yung down payment nyo, halimbawa 15, 10%, 5%, yung iba 3%, yung iba nga 0% down payment, no, mga nag-offer. Lalo na ngayon, no, mga desperate yung mga realtors ngayon na makabenta ng bahay kasi nga bagsak yung housing market ngayon. Sino ba naman yung bibili ng bahay ngayon? Ay sobrang mahal ng bahay, mahal yung mga bilihin. So I'm not sure, survival of the fittest lang ngayon guys, no. Pwedeng gawin ng bangko yun, no, na ma-approve kayo kahit 0%, 3%, 5%, pero pag nakuha nyo na yung bahay kayo na mga problemang magbayad, no. So ang karaniwang mortgage dito is 30 years yung term, no. So pero kung talagang na kayo, decidido na kayo pang long term na sa isang lugar, ganyan, tapos stable na yung trabaho, tapos maganda yun ang income, tapos kung mayroon na kayong emergency fund, at least yung emergency fund, sabi ng ni Dave Ramsey, at least mga 6 months to 1 year na monthly expenses mo na ma-save mo, na in case na magkaroon ng emergencies like nawalan ka ng trabaho, nagkasakit ka, or may something na nangyari sa buhay mo, ay hindi sa credit card mo kukuhanin or hindi ka mangungutang para makasurvive, no. So kaya very important sa mga bagong dating dito ay makapag-save, no, or kahit yung mga matatagal na dito ng makapag-save ng emergency fund, no? So yun guys, kung wala ka pang emergency fund, tapos kung hindi ka regularly naguhulog sa 401k, 403b, Roth IRA mo, tapos hindi mo kayang bumili ng cash ng yung mga pang groceries mo, pambayad sa bills, mga ganyan, so puro credit card ganyan, and you're still living paycheck to paycheck. So, huwag ka munang bibili ng bahay, di ba? Kasi maraming mga unexpected expenses pag bumili ka ng bahay. So, yun yung mga nasa isip ko lang. Pero it really depends on you guys. Kasi nangyari din sa amin nung nasa Canada pa kami. Although, sa Canada, it's a different story. Kasi hindi naman ako talaga registered nurse during that time. Tapos, premature, parang 1 year pa lang bumili na kami ng bahay. 1 year pa lang kami nasa Canada kami. Parang 2015, by 2016 ng December, mayroon na kaming bahay. Pero maliit lang naman siya. Kaya naman siyang bayaran actually. Pero nagkapatong-patong kasi bumili din kami ng bagong car. So, yun, bahay at saka car. Isa yun sa mga status symbol ng mga Pilipino, hindi lang mga Pilipino, lahat ng mga Amerikano at lahat naman, any cultures guys, ay magandang bahay at magandang kotse. Parang yan yung simbolo ng success, no? Pero maraming mayayaman, maraming mga billionaires, trillionaires guys, na napakasimple lang nila, no? Magbihis, yeah. Simple yung car nila, Toyota, ganyan, tapos maliliit lang yung bahay, and they're living there for like 30-40 years
simpleng bahay which is paid off. Pero ngayon nga guys, since kakaiba na, lalo na yung panahon ng social media, patalbugan na, payabangan na. Dati keeping up with the Joneses, yung mga kapitbahay lang titingnan mo yung uy, mayroon silang di ba? Mayroon silang swimming pool, mayroon silang bagong car, mga ganyan. Before, nung hindi pa yung social media, ilang mga kapitbahay lang tinitingnan mo, how are they doing, di ba? So mahilig kasi tayo mag-compare. So ngayon social media na, lahat na nang nagko-consume ng social media, nakikita mo na yung travel nila, yung mga update sa mga gadgets nila, sasakyan, bahay, ganyan, mga damit, sapatos. So, ang tendency, naiinggit tayo and then gusto rin nating mag-accumulate ng mga ganun. Which is, nagdadagdag ng pressure sa atin, guys. Kaya I deleted my Facebook account. Sa mga nagtatanong po pala kung mayroon akong Facebook account, wala pa akong Facebook account kasi nag-delete na ako. Kasi it's not good for my mental health, no? Nakakadagdag ng pressure. Tsaka wala naman ako napapala sa Facebook, no? I'm not sure kung mag-change yung aking view about that, pero ngayon I'm so happy, I'm so fulfilled. Wala ako sa Facebook, no, sa YouTube lang, no, kasi this is my way of expressing myself and then documentation din ng buhay namin, no, ng pamilya ko along the way. Kasi yung YouTube until pagtanda ko, for sure mayroon pa rin YouTube. Kung halimbawa nasa Pilipinas na ako, nasa isla, nagkakape, nanonood ako ng YouTube di ba? Panood ko yung sarili ko 20 years ago. Tsaka yung mga nangyari sa akin sa Amerika, sa Canada, ganyan. And then life in the Philippines, di ba? And then syempre yung mga apo ko, mga next generations, mapanood nila yung lolo nila. YouTubers, Pinoy Nomads. So anyways guys, social media, I deleted my Facebook at saka Instagram. So guys, kaya marami sa atin talaga napipressure na bumili ng bahay kasi nga simbolo nga ito ng success para sa iba. Minsan iniisip natin, bakit si ganito, bakit si ganyan? Yung mga katrabaho ko, mas bata pa sa akin, mas bago pa lang dito sa US. May mga bahay na, bakit ako hindi rin bumili ng bahay, parang ganyan, no? Pero kasi hindi natin alam kung ano yung situation nila, no? So, maaring maganda yung bahay nila, maganda yung sasakyan nila, maganda yung pinapakita nila sa social media, pero they're living paycheck to paycheck, tapos hanggang leeg na yung utang, ma-overwhelm sila, no? So, kaya over sila sa OT, wala na silang family time. Yung bahay na maganda, hindi na sila nakakatulog sa gabi, no? Dahil hinahabol na sila ng mga lenders, ganyan. So, tapos guys, ang problema nito, ang trabaho kasi dito sa US ay walang kasiguraduhan, no? So, although sa healthcare, yeah, if you're a nurse, tapos or CNA or basta anything sa healthcare, ay medyo stable naman, no? Kasi recession proof siya, tapos kahit yung may COVID, may trabaho ka pa rin, ganyan, or mga pandemic na ganyan, pero still wala naman talagang kasiguraduhan lagi ang buhay, no? So may time na mali-lay off ka. Although sa buong career ko dito sa US for 5 years, isang katrabaho pa lang na LVN siya nung nasa Texas ako. I was working as a travel nurse noon. Iniskortan siya palabas ng hospital, no? So pero it was human error, parang nabigyan na siya ng maraming warnings, no? Parang hindi siya safe na mag-handle ng patients. Yun, parang negligent something. So na-fire siya, guys. Pero pagka matino ka namang trabahante, ganyan, yeah, you don't have to worry. Pero syempre, laging walang kasiguraduhan lagi. So hindi mo alam kung hanggang kailan ka may trabaho or kailan ka magkakasakit. So ngayon, pag meron kang mortgage, maraming utang mo, marami kang bayarin, magkakaroon ka ng napakalaking burden, no? Pagka ganun. Tapos kung mawalan ka ng trabaho, magkasakit ka, what if kailangan mong lumipat ng ibang state, diba, or ibang cities or towns, mahirap na guys na maglipat. So sa renting kasi, mas flexible ka, no? Mas madali kang umalis. After 1 year lease, pwede ka na mag month to month or 3 months, 6 months. So yun, pag nagre-renta ka, mas madaling lumipat. Tapos mas kakaunti yung unexpected gastos. Unlike pagka may bahay ka, so if something happens to your house, no, magbe-burst yung mga pipes, ganyan, or yes, may plumbing issues, electrical, roof,
ganyan. Anything na possible na mag-breakdown. So, responsibility mo yun siya. So, yeah, yung rental, yung pagre-rent guys, so sometimes it's not that glamorous no compared to owning a house. Pero mas practical siya in my humble opinion. Kaya para sa akin, nag-upa pa rin kami. By the way guys, ito yung neighborhood namin dito sa California. Sobrang tahimik. Sobrang tahimik dito guys, which I like. So, yun, mga ibon. Narinig nyo ba guys? Masaya sila kasi sumikat na yung araw. By the way guys, andito ako ngayon sa loob ni Kai. Si Kai guys, ito yung namin, camper van. So, kinonvert ko to Chevy Express camper van to. Ito yung ginamit namin sa pag-van life namin noon. Isa po yung pag-van life namin sa mga exciting experiences no na naranasan namin dito sa US no. And yun, isa sa mga reasons kung bakit kami bumibili ng bahay kasi plano namin ni Mrs. na mag-retire early no. We have 2 kids, tapos nag-asawa na yung isa. Isang araw guys ay empty nester na kami ni Mrs. Kaming dalawa na lang at tsaka si Kulin na lang no, 3 kami. And ang plano namin guys, mag van life talaga. So guys, pagka na-experience mong mag-travel dito sa Amerika, there are lots of amazing places po dito. Ay talagang hindi mo makakalimutan yung mga bagay na yun. And nung nagpa-van life po kami, those were the most happiest moments in our lives no. So may makikita nyo, mayroon kaming map dyan sa sa may pinto ng van ni Kai. So kasi yan yung inspiration namin. Gusto namin maikot yung 50 states ng US. At least yung 49 no, kasi yung Hawaii parang imposibleng madala si Kai sa Hawaii. Pero yung Alaska gusto namin puntahan. Tapos yung East Coast, ang napunta namin sa East Coast lang yung Florida Tapos hindi pa kami nag-van no. Nag-aeroplano kami no ni Mrs. Kaya yun, isa sa mga gusto naming balikan yung Florida, North Carolina, Georgia, ganyan. Lahat ng mga states along the coast sa east. Tapos pati yung mga iba pang nasa inner banda ng mga states na hindi pa namin napupuntahan. And then hindi lang hindi lang US guys, gusto rin namin bumalik sa Canada para i-explore din yung Canada. Kaya gusto naming mag-retire early. So kung maging stable na yung bunsong anak namin, makapag-asawa na siya, if he can live by his own, we're good to go. Tapos guys, bukod sa plano naming mag-retire early, tapos mag-van life, meron din naman po kaming maliit na bahay sa Pilipinas. No? Pinatayo namin yun noong 2021. So, tiny home. So, maganda siya, malapit lang sa dagat, sa Long Beach ng San Vicente. Hindi talaga siya actually nasa Long Beach. Siguro maglalakad ka mga 2 to 3 minutes lang naman. Tapos may ilog siyang katabi. So maganda rin yung pwede kang mag-river cruise doon. So tapos napakasimpleng buhay lang talaga yung gusto namin, no. Kaya lang naman kami pumunta dito sa US ay para ma-secure yung future ng mga anak namin, magkaroon sila ng citizenship ganyan. Kumbaga hindi na nila madanas yung mga kahirapang pinagdaanan namin na yung tayo, 'di ba? Kaya naman tayo pumunta rito ay hindi lang para sa atin kundi sa mga next generations natin. Magkaroon sila ng buhay na may chance silang umasenso, no? Just compared sa Pilipinas na talagang parang feeling ko noon hopeless ako na magkakaroon ng better future yung mga anak ko nung nandun pa kami. Kaya kasi trinay ko naman talaga ding mabigyan ng magandang bukas yung mga anak ko doon, pero hindi talaga, wala akong nakitang pag-asa. Pero hopefully in the future maging maganda yung Pilipinas para pwede silang bumalik doon, no? Pero kasi yung Pilipinas andyan lang naman, yun yung inisip ko dati. Yung Amerika, yung Canada, ganyan. So yung pag-abroad guys, may time limit, lalong-lalo na kung may edad ka na, mahirapan ka nang pumunta dito. Kaya sinikap ko nung nasa 30s ako na makatawid talaga ng pang-ibang bansa. So yun nga, pumunta kami ng Canada. So yun, ang plano namin mag-van life talaga, mag-early retirement, tapos mag-van life dito sa US, kung 6 months man dito,
Pwede rin akong mag part-time job dito, parang semi-retired muna kung hindi talaga kaya pa ng budget. Pwede naman akong mag-work pa dito kasi sanay naman ako mag-travel nurse, may experience ako. Sa Pilipinas, kahit hindi ka magtrabaho doon, kung meron kang income na may enough savings and investment ka, hindi na namin kailangan magrenta doon kung may maliit naman kaming bahay doon. So, living a simple life lang naman talaga yung gusto namin mangyari. Parang ayaw na namin talagang bumili ng bahay dito kasi bibiroin mo ang laki ng expenses, sabay matatali ka sa lugar na to, no? So gusto ko talaga flexibility, may free movement ako, may freedom ba kumbaga. So pero nasa sa inyo po 'yun, no? So ako ito personal lang, so malalaki na mga anak ko, baka kayo maliliit pa, kung mag-start pa lang kayo ng pamilya, bumili kayo ng bahay, no? Maganda rin yung may kakalakihan yung mga anak nyo na lugar, no, na talagang doon sila mag-grow kasi memories din kasi yung hinahanap natin sa bahay, no. So yun, maraming pros and cons, pero kayo po yung magde-decide niyan kasi dumating kami dito sa US, nasa 40s na ako eh. So malapit na ako mag-50, ilang taon na lang, no. So yun yung goal namin, no, na makapag-retire at 50. Kung hindi kaya, so 55, which is bata pa rin naman siguro by that time. So thank you so much guys for watching. God bless everyone. By the way guys, gusto kong batiin si Nine, si Darlene, ang pamangkin naming napakaganda na nasa Canada. We love you and magpakabait ka, mag-aral ng mabuti. And happy birthday sa'yo dyan sa Canada. We can breathe again when dealing with the pain. No, I don't mind.